Purihin po ang Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Awit, chapter 90, verse 12. Basahin po natin. Ipaunawa niyo sa amin na ang aming buhay ay maiksi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri, dinadakila, sinasamba at pinararangalan po namin kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa pribileyo na kami po ay binigyan ninyo upang kami sa inyo'y sumamba sa Espiritu at katotohanan. Aming dalangin sa sandali pong ito, kami kasihan ng inyong Espiritu Santo upang sa pag-aaral ng inyong mabuting balita, kami, Panginoon, ay hindi lamang matuto, kundi malaman namin ang iyong dakilang kalooban at kayo ang Diyos na umakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng may kabanalan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na naglayon upang kami ay hindi lamang magtagumpay sa buhay na ito, kundi, Panginoon, magsilbing halimbawa kami, Panginoon, ng katotohanan ng sinasabi ng iyong salita, na kayo ang Diyos na nagbabago ng buhay. Salamat po, Panginoon, at dalangin din po namin maging sila na mga kasama po namin online. Kayo rin ang Diyos na kumasi sa bawat isa ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. At dalangin nga po namin, Panginoon, sama-sama naming maitaas, maluwalhati, maparangalan ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kakaupo na po kayo. Pagpapatuloy po natin ang series ng ating pag-aaral ukol po sa stewardship. At ngayon nga po ang title ng ating pag-aaral ay The 40s of Stewardship. Sa talatang ating binasa, makikita po natin na ang buhay po natin ay mayroon lamang takdang panahon habang tayo ay nandito sa mundo. Ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay maging kapaki-pakinabang ang ating buhay. So the introduction of our message this morning is that God's original design for you and me since the beginning of time is for us to be His steward in all His creation. Lahat tayo, sa simula pa man, nanlikain ng Diyos ang mundong ito, ang kanyang plano sa buhay ng bawat isa po sa atin ay maging mabuting katiwala niya po tayo. Okay? Ang katanungan, tayo ba ay naging mabuting katiwala simula nang tayo ay isilang sa mundong ito? Kasi lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng free will o ng kalayaan. The free will He gives us the freedom how to be stewards. So ang kalayaan na meron tayo, binibigyan tayo nito ng kakayanan kung paano po tayo maging mabuting katiwala o masamang katiwala. Ang katotohanan kasi, mga kapatid, that is one thing na hindi aalisin ng Diyos sa ating buhay. Kasi nung nilikha niya tayo sa kanyang wangis at anyo, meron tayong kakayanan na ang bawat isa po sa atin ay magpasya. Kung ang gagawin po natin ay tama o mali, hayaan nyo na, okay na yan. Kung ang gagawin po, okay na yan, okay na yan. So kung gagawin po natin ay tama o mali, o ang gagawin po natin ay para sa mabuti o sa kasamaan. Kung mapapansin po natin, in the time of Genesis, when God commanded Adam not to eat of the tree of the knowledge, of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, hindi naman po pinagbawalan ng Diyos nung si Eva ay nakipag-usap sa ahas. At hindi rin po pinagbawalan ng Diyos si Eva nang pitasin po niya yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ito po ay ibigay niya sa kanyang asawang si Adan. At hindi rin po pinagbawalan ng Diyos si Adan matapos niyang kunin yung iniabot ng kanyang asawa. Why? Because that is the free will that man has. Kaya from that moment on, nung ang tao po ay magpasya, okay, na gamitin yung kanyang kalayaan, magpasya.
Okay? The free will to choose or the free will to decide, hindi po sila binawalan ng Diyos. At hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi tayo babawalan ng Diyos kung anong pagpapasya ang gusto po natin gawin sa ating pong buhay. Kaya lang, dapat po nating maunawaan, every decision that we make in life has consequences. It's either ito ay pakikinabangan natin o aanihin po natin yung maling bunga ng ating pong pagpapasya. Now, what are the 40s? Paki-assist po si ate. What are the 40s of stewardship that God expects from us? Okay? Ano po ba yung inaasahan ng Diyos na ating dapat matutunan? Naintindihan ko po mga kapatid na ang bawat isa po sa atin, pwede po bang maglagay tayo ng usher doon para maintindi po yung ating mga kapatid na dumadating? Okay? Naintindihan ko po na ang bawat isa po sa atin ay meron na pong kaunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging katiwala. Ang bawat isa po sa atin ay wala po talagang pag-aari sa mundong ito. Ang lahat ng bagay na meron tayo, ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya lang yung pamamaraan kung paano po natin ito gamitin, yung po yung malaking pagkakaiba kung paano po tayo makikinabang o tayo po ay hindi makikinabang doon. So, the 40s of stewardship are, okay, God's original design in our lives are time, talents, treasures, and temple. So itong apat po na to. Okay? Time. Each of us are given equal amount of time every day. The only thing that differs is how we use it. Lahat po tayo. Okay? Mapabata, mapamatanda, mapasanggol, mapamaedad na. Simula nang isilang tayo sa mundong ito, we are given 24 hours each day, 7 days in a week, okay? And 365 days in a year. So makikita po natin, okay? Yung po yung talagang ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Mapa ikaw ay may pinag-aralan o wala. Mapa ikaw ay may estado sa buhay, ordinaryong tao lang. Each of us, pantay-pantay po tayo, pinagkalooban tayo ng Diyos ng 24 oras. Kaya lang, bakit yung iba, mas na-maximize, mas na-utilize yung oras na meron sila? At bakit yung iba, parang kulang na kulang yung oras na yon? So yun po yung pag-aaralan natin. Pangalawa, the talents. Each of us are entrusted with different talents to use according to our capability. Lahat tayo, pinagkalooban ng Diyos ng talento. Okay? Ngayon ko lang nalaman, okay? Napakaganda pala ng boses ni Sister Medi at purihin ang Panginoon. Okay? Hindi lang naman siya may ganung boses eh. Lahat tayo may boses. Kaya lang yung iba sa atin, hindi natin ginagamit sa pag-awit, sa pagpupuri sa Panginoon. Pero lahat tayo, pwede po tayong umawit sa Panginoon. Kaya lang ilan sa atin ang gusto po natin talagang hasain yung ipinagkaloob na talento sa atin ng Panginoon para ito'y magamit sa kanyang kalwalatian. So mamaya, i-discuss po natin yon. I'm just giving you an overview of what we're going to discuss today. Number 3, treasures. Each of us can waste or invest what was given to us. We will always harvest what we have sown. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan. Okay? Upang kung ano man yung meron po tayo, ito ay maging kapaki-pakinabang o ito ay mawaldas ng bawat isa po sa atin. At kung ano yung gagawin po natin, kung ano yung itinanim natin, yun ang aanihin natin. Ika-4, temple. Each of us are given only one temple to live and take care. So, i-discuss po natin ngayon to. Now, the 40s of stewardship about time. Gusto ko pong maintindihan ninyo. These 3 things. It is a precious blessing, it is a priceless commodity, and it prepares us to eternity. Why is it a precious blessing? Sabi po ng Awit chapter 90 verse 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So dito natin makikita, kahit na tayo po ay umabot ng 80, okay, sabi nga ng Awit chapter 90 verse 10, yung naunang verse po dyan. Ang buhay natin ay 70 to 80 years lang. At pagkatapos ito'y puno na ng hirap,
Okay? Totoo naman po yun eh. Ako lang ngayon, I'm just 52 years old. Pagdating ng umaga, pag nagigising po ako, nararamdaman ko po yung sakit ng aking mga daliri sa kamay. Dahil sa maghapong pagtatrabaho. Okay? Buti na lang, hindi na ako naglalaba ngayon. May washing machine po kami. So, salamat sa Panginoon. Pero yung paghuhugas ng plato, paglilinis, kinabukasan mararamdaman. What more kung nagkaedad ka ng mga 90 years of age, 100 years. So, the time that God has given to you and me, to each one of us, it is precious. Kaya lang ang tanong, paano po natin ito ginagamit? Okay? We are all given 24 hours each day. At medically speaking, para daw magkaroon tayo ng malakas na resistensya, para daw po tayo magkaroon ng productive na pamumuhay, kinakailangan daw ay meron tayong 8 hours of sleep or rest each day. Alam po ninyo, hindi ko po nagagawa yun eh. Ang pinakamahabang oras ng tulog ko po ay 6 hours. Okay? So, kasi ganun po talaga ang routine ng buhay ko. Minsan 4 hours lang eh. Sa dami ng ginagawa ko, syempre, I have to wake up early to pray, to do my devotion. Syempre, kinakailangan gampanan ko yung tungkulin ko sa pamilya ko, sa pagiging asawa, pagiging mabuting ama sa aking mga anak. Saka ako gagawin yung mga bagay na dapat kong gawin sa maghapon. And then, each of us are given the opportunity to study or to work for another 8 hours. At pag nag-extend ka na, kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-extend ka na ng 8 hours, ang tawag na puro na ay OT or overtime. At ang totoo mga kapatid, yung overtime mo ay hindi dapat lumampas ng 4 na oras. Kasi pag lumampas ng 4 na oras yon, hindi ka na talaga productive sa ginagawa mo. Eh yung iba ang ginagawa, sa sobrang higpit ng pangangailangan sa buhay, nag-i-straight pa. Okay? 8 oras papasok, pagkatapos mag-i-straight ng another 8 hours. Yung iba nga, 24 oras nagtatrabaho. Alam nyo, baka lutang naiisip nyo nun eh. Okay? Yung mga nagsalamat sa Panginoon, yung mga nurses, yung mga medical staff na nagtatrabaho sa ospital, pag wala silang karelyebo, obligado na kinakailangan ituloy nila yung kanilang ginagawang trabaho. But the question is, are they as productive as they should be? So, 8 hours of rest, 8 hours of sleep, 8 hours of work. The other 8 hours should be spent in our 3 things in life. What are those 3 things? Our family, our friends, and our faith. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, 6 days you shall work, but on the 7th day, it's the Sabbath day, it's the day of rest, it's the day you honor the Lord. Kahit ang Diyos nga after niya magtrabaho ng 6 days, on the 7th day, nagpahinga siya. Kaya kung pati araw ng linggo magtatrabaho kayo, yun ang dahilan kung bakit mukha kayong stress na stress. Yun ang dahilan kung bakit kahit na anong ipahid nyo sa mukha nyo, hindi nakikita yung glow ng inyong pagmumukha, kundi nakikita yung pagod sa ating pagmumukha. Subukan natin gawin yung prinsipyo na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga nito sa buhay po natin, na ito'y matutunan natin at i-apply po natin. Why? Because sabi nga ng Bible, there's only one life that we should live. At pag ito ay hindi natin nagamit ng tama, wala na po tayo sa mundong ito. Why is it a priceless commodity? Okay? Sabi ng Efeso chapter 5 verse 16, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Totoo po ito. Okay? So, malinaw na sinasabi ng Bible na ang ating pong buhay, pag nawala sa mundong ito, ay wala na. So, anong dapat natin gawin? Dapat po nating pagsikapan mga kapatid na ang ating pong buhay ay maging kapaki-pakinabang. That we become a blessing. Yung iba, sa sobrang nais nilang maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay, nagkakaroon po sila ng 2 o 3 trabaho. Okay? Pero alam nyo mga kapatid, baka kapaki-pakinabang lang yun in terms of finances. But what about your relationship with your family? The things that we have in life, okay? Mahalaga po ito. Pero ang 3 bagay na pinakamahalaga sa buhay ng tao ay una, ang kanyang pananampalataya, pangalawa, ang kanyang pamilya, pangatlo lamang, ang kanyang mga kaibigan.
faith, family, and friends. So, kinakailangan, hindi ko sinasabing hindi natin i-enjoy ang buhay natin, hindi tayo gumala, hindi tayo mamasyal, hindi tayo pumunta sa ibang lugar. Kung kaya naman, gawin po natin. Lalo na't ito ay i-spend po natin sa ating mga mahal sa buhay. Meron pong isang pamilya na sila po ay may biyahe patungo sa ibang bansa. Okay? At ang aga nila gumising, only to find out na matatraffic po sila sa NLEX. At nung sila ay matraffic sa NLEX, pagdating po nila sa airport sa Manila, sila po ay hindi umabot sa kanilang flight. Siyempre, disappointed sila. Sa NLEX pa lang, nagsisisihan na sila. Bakit pa ganito? Okay, kung gumising lang tayo ng mas maaga, siguro umabot tayo. So, lahat ng yan, mga kapatid, pinag-uusapan po nila. Hanggang sa, ang nangyari po, mga kapatid, dahil na-miss po nila, hindi na po nila na-enjoy yung vacation na dapat meron po sila. Alam nyo, whatever will it be, pinakamahalaga pa rin yung pamilya natin. Hindi mahalaga yung lugar na pupuntahan natin. Na-rebook naman yung kanilang ticket eh. Nakasakay naman sila ng eroplano, nakarating naman sila sa pupuntahan nilang dapat puntahan. Pero yung moment na ine-expect nila na dapat sila ay makaalis, dapat sila ay makapunta ng ganong araw, ganong oras, doon sa lugar na kanilang pupuntahan, na-miss nila yon. Pero alin ang mas mahalaga? Yung flight o yung family na kasama natin. So, we must make every moment that we have with our family precious. Ibig sabihin, i-enjoy natin to. Baka mamaya sa hapagkainan, doon pa kayo nagsisigawan, doon pa kayo nagsisitahan, di ba? Kaya, hirap lunukin ng ulam kahit masarap dahil lagi ka napapagalitan ng iyong magulang. Let us utilize, let us maximize the time that we have with our family, with our friends, and in serving the Lord. And lastly, time prepares us to eternity. Kasi ang buhay nga po natin sa mundong ito, may hangganan lang. So, yung buhay natin, dapat ginagamit din natin yung panahon na meron tayo sa mundong ito upang ihanda ang lugar na pupuntahan po natin. Sabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. So, it is appointed for every one of us to die once and after that, judgment. If we are not prepared, then, pag namatay tayo sa mundong ito at hindi natin kinilala at tinanggap si Jesus sa ating buhay, patungo pa rin sa eternity ang tao. Pero ang tawag doon ay eternal damnation o walang hanggang kamatayan at kaparusahan. Pero kung si Jesus ay tatanggapin natin sa ating buhay, okay, ngayon pa lang habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo po ay may kasigurudahan mapupunta at magkakamit ng eternal life. Because that's what the Word of God says in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, okay? The 40s of stewardship, talents, okay? Mga kaloob. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga kaalaman, karunungan, mga bagay na meron po tayo, ito po ay mula sa ating Panginoon. Okay? Sabi po ng Roma chapter 12 verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Okay? So that is found in Romans chapter 12 verse 6. So the gifts of the Holy Spirit. Simula nang tinanggap natin ang Panginoong Kristo, ang mga kaloob ng banal na Espiritu ay ibinigay na po sa atin. Kaya lang, ang tanong, alam nyo ba kung anong gift of the Holy Spirit meron kayo? Alam nyo, ang pag-awit, wala po yan sa gift ng Holy Spirit. Talent po kasi yan eh. Okay? Pero hindi ko sinasabing hindi nagmula sa Diyos yan. Ang pagsayaw, wala rin po yan sa sinasabi ng Bible. Pero ang sinasabi ng Bible na gifts from the Holy Spirit ay itong 7 bagay na to which can be found in 1 Corinthians chapter 12 and in 1 Corinthians chapter 14. What are these? Okay? The gifts of wisdom, gift of knowledge,
gift of discernment, gift of courage or boldness, gift of understanding, gift of mercy or compassion, and the fear of the Lord. Now, kung pagbabatayan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, kung anong kaloob meron tayo mula sa Kanyang banal na Espiritu, alin dyan ang meron kayo sa inyong buhay? Kahit nga po yung paghahayag ng salita ng Panginoon, wala dyan eh. Naintindihan po ba natin? Pero ang makikita natin dito, mga kapatid, yung mga taong may kaloob mula sa banal na Espiritu, sila po yung mga tao na compose. Sila po yung mga tao na hindi sila aggravated. Hindi sila kaagad nadadala ng sitwasyon. Hindi sila agad nagre-react sa mga pangyayari because the Holy Spirit resides in them. What is wisdom? Wisdom is the application of knowledge. We know what the Word of God says. Halimbawa, ikaw ay may pangangailangan at meron kang kinakailangan bayaran. Halimbawa na lang, meron po akong kaibigang pastor, nagmamaneho po siya, tapos pakaliwa siya, dyan sa may Plaza Leticia, pakaliwa po siyang ganun, pinagbigyan na po siya ng 2 kotse at ng XLT, ang hindi siya pinagbigyan ay yung NMAX. So, nangyari po, nasalpok po yung kanyang sasakyan, tumilapon po yung driver ng NMAX. Wasak po yung harap ng kanyang sasakyan, yung driver naman po, buti na lang ay wala naman pong bali, wala naman bali ng katawan, yung driver ng NMAX. Nung tinanong bakit siya nagmamatulin, sabi niya, aabutan po ako ng ulan eh. Okay? Kaya siya nagmamatulin ng takbo. Yun, ang inabutan niya, yung sasakyan. Kaya wasak yung sasakyan. Ngayon, how are we going to apply the Word of God in such circumstances? Ang nangyari, na-aksidente ka. Paano mo i-apply with all wisdom yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Di ba? In the natural, ang makikita mo, yung laki ng damage ng sasakyan mo. In the natural, ang makikita mo, gastos to. In the natural, ang makikita mo, may liability ka pa sapagkat meron tao na aksidente. So, all these things, anong papasok sa isip mo? Pag-aalala, pagdududa, pag-aalinlangan. Pero i-apply mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon, yung sinabi po ng Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, with thanksgiving, present your supplications before God. So, yan po yung wisdom. Na sa ganong sirkumstansya, may pangangailangan ka, may matindi kang challenge sa buhay mo, pero hindi mo inaalaw yung sarili mo na ikaw ay madala ng mga pangyayari. Knowledge. Okay? Ano ba yung knowledge? Kaya nga napakahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi kung wala tayong kaalaman sa salita ng Panginoon, how are we able to apply God's Word in every circumstance na meron po tayo? Okay? Yung iba sa atin, mas alam pa natin yung halimbawa, katulad po nung anak ko si Gabe, sapagkat by mere hearing, na-stimulate ang kanyang kaisipan. So kapag may mga advertisement sa TV, masaya po siya. Okay? Minsan, naghuhulaan po yung mga anak ko kung ano po yung advertisement sa TV. Alam nila eh. Okay? Pero tayo kaya, alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Halimbawa, magpapaawit tayo. Yung pinaawit ni Sister Medi kanina, bago-bago pa akong mananampalataya, inaawit na namin yun eh. Okay? Walang imposible sa Diyos. At nung inawit natin uli, it was refreshing in the heart, di ba? Pero ang tanong, baka sa inyo bago yun. Pero hindi nyo alam, matagal nang awitin yun ng mga mananampalatayang Kristiyano. Bakit? Kasi yung iba sa atin, mas bihasa pa sa panonood ng TikTok. Mas bihasa sa pakikinig sa Spotify. Mas bihasa sa pakikinig sa iba't ibang mga kanta ng secular world. Pero pagdating sa mga awitin para sa Diyos, kulang tayo sa kaalaman. Alam nyo, para maging hasa kayo, para hindi kayo maging makakalimutin, lalo kayong makinig ng salita ng Panginoon, lalo kayong magbasa ng salita ng Panginoon, lalo kayong makinig ng mga Christian music, lalo nyong pagningasin yung kauhawan nyo ukol sa Panginoon. Discernment. Okay? Paano natin malalaman kung totoo ba o mali? Okay? Kung may kasinungalingan ba o may buong katotohanan yung sinasabi ng isang tao. Natatandaan po ninyo, si Haring Solomon, may lumapit po sa kanyang dalawang ina sapagkat there was famine in the nation of Israel
At nagkasundo po yung dalawang ina at ang sabi ng isang ina, okay, para hindi tayo mamatay, kainin natin yung anak natin. So ang ginawa ng isang nanay, pinatay yung kanyang anak, kinain. Salamat sa Panginoon, hindi pa tayo dumadating sa ganung sitwasyon ng kahirapan ng ating buhay. Pero totoong nangyari po yan in the Bible, mababasa niyo po yan. So, ganun na nangyari po. Okay? Kinain na. The following day, nakakainin na po yung anak ng isang nanay, sabi, kinakailangan kainin na natin yung anak mo, magugutom tayo, mamamatay tayo. Sabi ni Solomon, ganito gawin natin. Okay? Ayaw nyo kasing ibigay yung anak nyo eh. Sige, pengi akong espada. Okay? Kumuha ng espada. Hatiin natin yung bata. Sabi nung tunay na nanay, wag po, ibigay nyo na lang po. Ayoko po. Hindi ko po kaya na yung anak ko po ay mamatay. Yun ang discernment. Nalaman ni Solomon kung sino ang tunay na nanay. Ang kwento pala noon, namatay yung isang bata, hindi pala yung kakainin. Sa 1 Kings pala po yun. Sa 2 Samuel kasi, namatay yung isang bata at kinuha ng nanay yung isang sanggol na ipinanganak din po ng isang nanay. So, para hindi po mamatay yung bata, nakita ni Solomon sa discernment na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay yung pong puso ng tunay na ina. Alam nyo, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, kailangan po natin ng discernment eh. Kasi minsan, halimbawa ako, kahit pastor po ako, pag may lumalapit po sa akin, kahit mga mananampalataya, kailangan ko ng discernment na nagmumula sa Diyos. Minsan nga, kahit naglilingkod sa Diyos, kailangan ko ng discernment na nagmumula sa Diyos to find out kung ano ang kalooban ng Diyos. Courage to do the will of God. Yung iba sa atin, malakas gumawa ng mga bagay na hindi po tama. Pero pag gumawa ka na ng bagay patungkol sa Diyos, parang takot na takot ka. Salamat sa Panginoon, tumayo si Sister Jean kanina, nagbasa ng salita ng Panginoon, nag-opening prayer, di ba? Baka mamaya, todo-todong panalangin ang ginawa pa niya, baka hindi pa nakatulog kagabihan, di ba? Pero yun eh. We need the courage that comes from God in order for us to do the will of God in our life. Kasi minsan, mga kapatid, pag gagawa tayo ng mali, okay lang. Basta ang mahalaga, magawa natin. Okay? Mangungutang tayo, lakas ng loob natin, pero pagkabayaran na, naku po, nagtatago na. Okay? Ang nag-iipon pa ng lakas ng loob, yung taong maniningil, sapagkat baka mapahiya siya. Alam niyo mga kapatid, the courage or the boldness na tinatalakay po dito is the boldness to do the will of God in our life. Understanding. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, masyado na pong maraming tao nagkakagalit. Masyado na pong maraming tao nag-aaway-away. Simpleng pila lang, magbabayad ka lang ng kuryente, may sumingit lang, sisitahin, mag-aaway, at pagkatapos po, nakakalungkot po, di ba? Minsan kahit sa traffic, nagkakasakitan, nagkakapatayan, dahil nawawala po yung pangunawa. Compassion, okay? Napakaraming tao nangangailangan ng habag, ng mercy, at higit sa lahat, fear of the Lord. The fear of the Lord brings wisdom to every one of us. Why? Because when we fear God, hindi tayo gagawa ng anumang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, okay? 4 na bagay lang naman ang ating pag-aaralan. The 4 T's of stewardship. Treasures, okay? Lahat po tayo ay meron pong kayamanan sa mundong. Pastor, wala akong kayamanan. Okay? Ang kayamanan ko ay anak ko. Kaya 12 ang anak ko. Tama. At lahat sila ay kung hindi nasa UST, nasa Ateneo, nasa Lasal. Okay? Di mabuti. Okay? Anong ginagawa nila ron? Nagtitinda. Kaya pala kayamanan mo eh. Pinapagtitinda mo yung mga anak mo. Mali po yun. Okay? Lahat po tayo binigyan ng kakayanan ng Diyos para tayo po ay umunlad sa buhay. Kaya lang, pansinin po natin, 3 bagay ukol sa treasure. God has apportioned every one of us the things that we could get. Kung paano po natin ito i-apply sa ating buhay, makikinabang po tayo. Because one day, there is a day of accountability or a day of accounting. So, sa apportion, makikita po natin sa Mateo chapter 25 verses 14 to 15. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto
ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Malinaw na sinabi, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. So, wag natin i-compare ang ating sarili. Hindi ko pwedeng i-compare ang sarili ko kay Pastor Ding, hindi ko pwedeng i-compare ang sarili ko kay Kuya Arthur, hindi ko pwedeng i-compare ang sarili ko sa ibang mga tao na mas matatagumpay sa buhay. Kasi kahit kailan, hindi po nagkamali ang Diyos. Naintindihan po ba natin? Kung ano yung meron sila, ipinagkatiwala ng Diyos yun sa kanila, sapagkat alam ng Diyos, mapagkakatiwalaan sila. Kung ano yung meron tayo, ito yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin sapagkat alam ng Diyos mapagkakatiwalaan tayo. Ang tanong, paano natin ito mapauunlad? Paano natin ito mapagyayaman? Doon natin kailangan ang wisdom na nagmumula sa Diyos. Kasi kung tayo ipinanganak na mahirap, hindi po natin kasalanan yun. Pero kung mamamatay tayong mahirap, kasalanan na natin yun. Intindihan po ba natin? Meron po akong kaibigang pastor, nasa Panginoon na po siya. Nung panahon na nagsisimula pa lang po tayo, at nakikita niya kung paano po tayo umuunlad. Okay? At nakita niya pa kung paano tayo nakapagpatayo nitong church building na kinalalagyan natin. Sabi niya sa akin, pastor, kasi pang mayayaman ka. Yung mga taong tinuturuan mo, mayayaman. Parang hindi kayo kumbinsidong mayayaman kayo. Ha? Mayayaman ba kayo? Okay, parang hindi kayo kumbinsido. Mayayaman ba kayo? Yun ang sagot ng mayaman. Amen. Okay? Hindi natin pinagyayabang, pero ibang tao ang nakakapansin nun, di ba? So, ang sabi niya, Pastor, pang mayayaman ka kasi. Yung forma mo, pang mayaman ka. Pag nagsalita ka, pang mayaman ka. At yung building niyo, pang mayaman. Kami, hindi kami para dun eh. Alam niyo, mga kapatid, saan ba tayo nagsimula? Nangungupahan tayo. Bukod doon, ilan sa inyo ang may 4 wheels? Noong time na ako po ay nagpapastor dito, ako lang po yung may 4 wheels, sapagkat yung dating pastor umalis na. So ako lang po yung may 4 wheels. Di ba? Kung hindi 2 wheels, 3 wheels, yung iba sa inyo, BMW by means of walking, nakaka-attend sa church. Di ba? Pero ngayon, tingnan po natin. Salamat sa Panginoon, di ba? Kasi hindi po ako, kundi ang Diyos. At hindi po kaya kayo umunlad, hindi dahil sa merong tao na ginamit ang Diyos para kayo tulungan. Hindi Sapagkat nakita ng Diyos na sa kakaunting meron tayo ay mapagkakatiwalaan. Kaya ano sabi ng Bible? Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Pero kung hindi ka magpagkakatiwalaan sa maliit, kahit na yung kakaunting meron ka, kukunin sa'yo at ibibigay doon sa may marami. Bakit? Kasi yun ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. So I want you to see this. Let us not compare ourselves to other people. But I want you to understand this. God's design for every one of us is to prosper the works of our hands. Tingnan nga po natin, 2 palad po natin. Yan. Ano bang meron yan? Wala sa ngayon. Pero kung mamamatay kayo nang wala pa rin laman yung 2 palad, kasalanan nyo na po yun. Huwag naman kayong mag-uumit sa ibang tao. Huwag kayong kukuha sa ibang tao. Ang dalangin po natin palagi sa Panginoon, Lord, anumang hawakan ng aking kamay, sapagat ito'y ipinagkakatiwala ko sa inyo, pagyamanin ninyo, paunlarin nyo, pagpalain ninyo, para na sa ganoon, mabigyang kaluwalhatian ko po kayo sa lahat ng ginagawa ko. Mga kapatid, ako na pastor ninyo. Sana nakita nyo na sa buhay ko kung paano tayo pinaunlad ng Panginoon. And that is my prayer for every one of you. Nung bago-bago po akong pastor, nung nandun pa tayo sa NGO, ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, magpadala kayo ng mga milyonaryo, magpadala kayo ng mga professional sa church. Nirebuke ako ng Holy Spirit habang nagpe-pray ako eh. Sabi ng Holy Spirit sa akin, bakit ka nagpe-pray ng ganyan? Hindi ko ba kayang pagpalain ang mga miyembro na pinagkatiwala ko sa iyo? Sabi ko, Lord, patawarin po ninyo ako. Kaya nanalangin na ako, Lord, pagyamanin niyo po ang lahat ng mga pinagkatiwala niyo sa akin. Gawin niyo po silang matatagumpay na professional. I-promote niyo po sila sa kanilang mga trabaho. Paunlarin niyo mga negosyong pinagkatiwala niyo sa kanila. At pag pinaunlad niyo po sila, huwag nila kayong makalimutan. Sapagkat ang sinabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanang umunlad at magkamal ng kayamanan sa mundong ito.
So, ang problema, yung iba nagpa-pray, makapasa ng board exam, yung iba nagpa-pray, makakuha ng trabaho, yung iba nagpa-pray, makapunta sa ibang bansa. Nung mangyari yung lahat ng yon, hindi na nila naalala ang gawaing ito ng Panginoon. Kaya, china-challenge ko lahat ng mga kabataan na narito. Huwag niyong kalilimutan itong gawaing ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At yung mga magulang naman ng yung mga anak ay naging matagumpay na. Huwag niyo silang kalilimutan paalalahanan. Sapagkat may taong ginamit ang Diyos para sila ay ipanalangin. Hindi lang ako, kayo. Ginamit kayo ng Panginoon. Di ba kayo nga pagka magulang, pag hindi kayo naalala ng iyong anak, di ba sumasamaan yung damdamin? Kinakailangan nyo pa magparamdam, anak, kumusta ka? Pero ang totoo nun, anak, kailangan ko may pagbayad eh. Naintindihan nyo ba ako? Alam ko po yan, nagtrabaho ko sa abroad eh. Okay? Pagka nakatanggap na ako ng sulat sa nanay ko, alam ko na. Okay? Pero hindi ko namang kinaliligtaan, dumarating lang yung pagkakataon na minsan na-delay. Pero hindi ko kinakalimutan, kahit na nung mag-asawa po ko merong regular na sustento ang nanay ko. Iba na lang po ngayon, sapagkat 3 na anak ko. Hindi ko na po magawang regularly sustentuhan ang nanay ko. But from time to time, okay, kinatutuwa ko nga po, hindi lang ako. Okay? Nung birthday ng misis ko, ang ginawa ng misis ko, kaysa regaluhan niya yung kanyang sarili, niregaluhan niya po yung nanay ko. Niregaluhan niya po yung nanay niya, niregaluhan niya yung tatay niya. Pinadalan po niya. Nag-bank transfer po siya sa kanila. Okay? Nung birthday po niya, okay, imbis na gastusin niya sa sarili niya, bumili po siya ng bagong camera para sa church. At nakita ko po, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng aking asawa. Application. Okay? So, Matthew chapter 25 pa rin tayo, verse 16 to 18. Kumilos agad ang tumanggap 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto na kanyang ginamit ng kanyang Panginoon. So ano makikita po natin dito, mga kapatid? May mga tao na kung ano yung pinagkakatiwala sa kanila, ginagamit. Pero merong mga tao rin na natatakot gamitin kung ano yung meron sila. Alam nyo, nung mag-mission trip po kami sa Samar, sa Basi, Samar, on our last day, bago kami pumunta sa Tacloban para sa airport, sabi ko sa mga kasama kong pastor, pasyalan natin yung mayor. Mag-courtesy call tayo sa mayor. Sabi nung isang kasama ko, baka wala yun eh. Sabi ko, subukan lang natin. Mag-courtesy call tayo kasi yun ang anointing na meron tayo eh. Sa Nueva Ecija, we have been designated as the spiritual advisor ng ating governor. So yung anointing na meron tayo is for the authority of the land. Kaya subukan lang natin. Nung una, nandun lang po kami sa harap ng munisipyo, nagpe-pray kami, tapos maya-maya, yung isang kasama ko, tinanong kung nandun yung mayor. Nandun yung mayor. So, nilapitan po niya yung isa sa mga officers at pagkatapos po, isinama po kami dun sa office ng mayor. Okay? Gulat na gulat po yung mayor sapagkat ang lalaki namin tao na dumating po ron. Okay? Tapos, akala pa nung iba kasi mga nakaitim kami, akala ng iba kung sino kami. Okay? Pero pagdating po namin doon, nakipagkwentuhan kami, sinabi namin na kami mga pastor, nag-mission trip po ron. And din tinanong po namin, sabi po namin, ano po ba ang dahilan bakit ang hirap po nitong lugar ng Basi, Samar? Sabi niya, alam niyo po, yung mga tao na nandito, nasanay na sila, na tinutulungan sila ng gobyerno. Kasi itong bayan po namin, itong Samar, daanan ng bagyo. Ba't pa sila raw magtatanim kung dadaanan lang ng bagyo? Ba't pa sila raw magtatanim kung babahain lang? Ba't pa sila mag-aalaga ng hayop kung mamamatay lang? Kaya kontento na lang po sila na kapag merong pong nyug, kukoprahin po nila. Kontento na lang sila na pagka may mga dumating doon para magmisyon, tatanggapin nila yung tulong. So parang katulad nitong mga taong ito na tumanggap ng isang barang ginto at ang ginawa niya, ibinaon po niya yung ginto sa ilalim ng lupa. Na meaning to say, ayaw po niyang magsumikap. Kasi mas madalas yung dating ng kamalasan sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto ko pong maunawaan po natin. Kahit kailan hindi nilayo ng Diyos na tayo'y malasin.
Sasabihin ko sana, baka may balat kayo sa puwet eh. Okay? Hindi rin po totoo yun, kahit na bahalat nyo kung saan pa nando doon sa inyong katawan. Kasabihan lang ng tao yun. Ang kaunlaran, ang katagumpayan, ang kasaganaan, nagmumula sa Diyos. At kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na meron tayo, kaya niya po itong paunlarin sa ating buhay. Bakit? Sapagkat, ang sabi ng salita ng Panginoon, ako'y pumarito upang kayo'y bigyan ng buhay, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na masagana. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, nasa sa atin po yun. Ito ba ay aangkinin natin, tatanggapin natin, ipamumuhay natin? O ang isipin natin, ang hirap ng buhay ngayon eh. Okay? Totoo naman mahirap. At ang sabi ng Bible, in these last days, lalong magiging mahirap ang buhay. Pero mga kapatid, sinabi na ng salita ng Diyos sa aklat ng Revelation, aklat ng pahayag, huwag sasalingin ng anghel ang langis at ang alak. Now, what does the oil and the wine symbolizes? It symbolizes the Holy Spirit. And who has the Holy Spirit in their lives? It is you and me na kumilala tumanggap sa ating Panginoon. Meaning to say, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gaano mang kahirap, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang ating Pangulo, sabi niya, di ba, ibababa niya ng 20 pesos ang presyo ng bigas. Bumaba ba? Hindi. Lalong tumaas. Di ba? Ang huling bili ko po ay 53 pesos ang kilo. Okay? Pero, nag-uusap po kami ng ating mahal na gobernador. Sabi niya, panalangin natin, makausap ko ang Pangulo. Siya, ibababa niya ng 20 pesos ang presyo ng bigas. Eh dito nga sa Nueva Ecija, pinamimigay natin ang bigas. Hindi natin sinisingil ang tao. Yung binibili natin sa magsasaka, tayo mismo gumigiling at pagkatapos ipinamimigay din natin sa lahat ng Novo Ecijano. Kung nagagawa natin sa Nueva Ecija, kayang gawin yan sa buong bansang Pilipinas. Di ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya ito po yun eh. Kinakailangan natin ng karunungang nagmumula sa Diyos. Treasures. Okay? Kung ano yung meron tayo, bakit nagagawa ng ating mahal na gobernador? Because he knows, nakatiwala siya ng Diyos. Humihingi siya ng wisdom mula sa Panginoon. Humihingi siya ng panalangin sa mga taong katulad natin sapagkat on his own, hindi niya po magagawa yon. Pero ba't niya nagagawa? Sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Kung sumasa kanya ang Panginoon, pwedeng sumaati ng Panginoon dahil tayo po ay pinagkatiwalaan din ng Diyos ng kakayanan sa ating mga sariling kinalalagyan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaapat at panghuli, dito na po tayo matatapos. Okay? Temple. Okay? Ano ba ang temple? It is our body and the church that we belong to. Our body. Ang sabi ng unang Korinto chapter 3 verses 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Templo. Meaning to say, ang ating katawan ay pinananahanan ng espiritu ng Diyos. Simula nang tayo kumilala tumanggap sa ating Panginoon, dapat ang nananahanan sa atin ay espiritu ng Diyos. Hindi na espiritu ng 4 kantos o hindi na espiritu ng gin bulag. Naintindihan po ba natin? Okay? Yun nga eh. May nakita rin po akong meme. Okay? Pagka daw hapon na, may pambili ng gin, pero pambili ng bigas, wala. Maraming Pilipino ganyan eh. Di po ba? Pagdating na po sa bisyo, may pambisyo. Pero yung mga essentials ng buhay, nagre-reklamo, taas na ng bigas. Ang hirap ng buhay, kaya ang mahal na ng bilihin. Pero pangbisyo meron. Okay? Yun nga pong naggugupit ng halaman sa amin. Once a week pupunta yon, babali. Okay? Samantalang, naggugupit siya ng halaman sa akin once a month lang. Babali po yun. Sasabihin ko sa kanya, Mang Efren, alam po ninyo, pag tinigil po ninyo yung paninigarilyo ninyo, makakatipid kayo eh.
Magkano siya stick na sigarilyo? 10 piso. Sabihin na natin, sa hirap ng buhay, nakakatatlo na lang po siya sa maghapon. Dati po ako naninigarilyo eh. Kaya alam ko yun. Yung pagkatapos mong mag-almusal, pagkatapos mong manangalian, pagkatapos mong maghapunan, saan lang maninigarilyo? 30 pesos pa rin po yun. Tama po ba? Sa loob ng 10 araw, 300 pesos yun. Sa loob ng 1 buwan, 900 pesos. Nakita niyo po ba? Ang tao may pambisyo. Pero pagkadating sa mga essentials at sa kaloob ng Panginoon, wala. Now, pansinin po natin. Diniscuss ko po sa inyo kanina. We are given 24 hours each day. So kung hindi po natin iingatan ng ating katawan, anong mangyayari po sa atin? Pag nagkaedad ka ng 50 and above, katulad ko, junior citizen na nga, sabi ko kay Sister Day, mga kapatid, marami ka nang iinuming gamot. Dati, ang iniinom mo lang, vitamins. Magsisimula ka nang uminom ng gamot para sa alta presyon, gamot para sa uric, gamot para sa hindi naman ako umiinom para sa arthritis. Wala naman po ako noon. Okay? Kasi active ako eh. Kaya kinakailangan minimal lang. Okay? Halimbawa, nakakita ka ng crispy pata. Oy, sarap, di ba? Sa handaan. Okay? Hindi ka naman palagi nakakain nun, pwede ka naman kumain. Pero kung araw-araw crispy pata ka, puputok talaga batok mo. Naintindihan po ba natin yun? Okay? So, pwede kang kumain. Pero, ganyan lang, 2 inches lang yung kakainin mo. Kasi mga kapatid, mas mahirap may stroke. Nakakita naman po tayo ng mga taong na-stroke, di ba? Okay? Bukod sa yung iba, buti na lang bumabalik yung kanilang kalagayan dati. Pero yung iba nangyayari, kalahati ng katawan nila nababalda. Hindi lang yun, minsan nawawalan sila ng kaisipan. Okay? So, nakakalungkot. Ingatan po natin ang ating katawan. Huwag natin payagan. Okay? Minsan, meron po akong katabi. Naninigarilyo po siya. Sabi ko, mawalang galang na po. Sabi ko gano'n. Mahari po ba akong makiusap na pwede po bang lumayo po kayo sapagkat naninigarilyo po kayo. So, bakit? Sabi niya gano'n. Karapatan ko to. Pasensya na po kayo. Karapatan ko rin pong makalanghap ng sariwang hangin. Okay? Kaysa makipag-away po ako, ayaw matinag, di ako po umalis. Pero sinabi ko po yun. Alam po ninyo, huwag po kayong magagalit sa akin kung meron kayong mahal sa buhay. Minsan kasi nag-pray ako. Ewan ko kung natatandaan ni Ate Lolit yun. Si Ama, ilang beses ko pong pinag-pray. Tama po ba? Pero nung pangatlong beses na nasa ospital siya, kinausap ko na si Ama. Kasi may emphysema na siya. Tama po ba? Sabi ko, Ama, ipagpe-pray ko kayo uli. At pagagalingin kayo uli ng Panginoon. Pero dadagdagan ko yung prayer ko. Na kapag ka nanigarilyo kayo uli, kukunin na kayo ng Panginoon. Hindi naman siya kinuha ng Panginoon. Pero natakot si Ama. Tama po ba? Hindi na uli nanigarilyo si Ama. Tama po ba? Okay? Hanggang sa, matagal pa naman nabuhay si Ama. Kasi minsan, pag pray natin gumaling tayo, gagaling tayo. Pero babalik naman tayo doon sa dati nating ginagawa. Para natin niloloko ang Diyos. Pagagalingin tayo ng Panginoon, pero gagawin pa rin natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Templo nga tayo ng banal na espiritu Naintindihan po ba natin? So kinakailangan, ingatan natin. Kayo po ba papasok kayo sa bahay ninyo na punong-puno ng usok? Papasok ba kayo? Di ba, pagka nga nagsiga yung kapitbahay natin, anong gagawin natin? Tatapat natin yung electric fan sa bintana para hindi pumasok yung usok. Kasi bakit? Nakakasulasok yung amoy ng usok. Subukan yung punuin ng usok yung katawan nyo. Sa palagay nyo, mananahambang banal na espiritu sa katawan nyo? Hindi. Yan ang dahilan kung bakit nakapananaig ang gawa ng kalaban sa ating buhay. Pangalawa, the church is the temple that we go to. Sabi ng Malakayas chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibusan nyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo. Kung may responsibilidad tayong pangalagaan ng katawan natin, may responsibilidad din po tayong pangalagaan ang church na kinabibilangan po natin. Tama,
Marami na pong mga magagaling na nangangaral ng salita ng Panginoon na mapapanood po natin online, mapapanood po natin sa TV. At marami na rin po talagang mga church na mas malaki at mas maganda kaysa sa church na kinalalagyan po natin. At kung a-attend kayo ron, wala namang makakapansin sa inyo ng mga tao na nandoon. Okay? Para bang papasok kayo, lalabas kayo, na nag-enjoy lang kayo. Kaya lang ang tanong, do you have a relationship with the pastor? Do you have a relationship with the people nung kongregasyon na yun? Alam nyo, minsan nga nakakalungkot Ipinopost nyo pa yung sinabi ng ibang pastor, pero yung sarili nyong pastor, hindi nyo ma-post kung ano yung sinabi. Kasi, mas nabibless kayo kaysa ron. Pero pag may problema kayo, sino nagpe-pray para sa inyo? Pag may pangangailangan kayo at kailangan nyo ng tulong, sinong tumutulong para sa inyo? Pagka meron kayong matinding problema at kailangan nyo ng tulong ng maraming tao, sinong tumutulong sa inyo? Di ba yung local church na kinabibilangan ninyo? Di ba yung mga leaders na kasama nyo sa church? Di ba yung pastor ninyo ang nananalangin para sa inyo? Pero may mga tao talaga na hindi marunong magpahalaga ng kanilang pakikipag-ugnayan. But I want you to understand, the church that we belong to is God's church for every one of us. Alam nyo kung paanong hindi tayo nakapili ng pamilya nung tayo isilang sa mundong ito. Hindi rin naman tayo nakapili ng church kung saan po tayo is nakakilala sa Panginoon. Kaya lang, may pagpapasya po tayo Nalulungkot ako sapagkat meron po akong kilala, 3 magkakapatid, 2 pastor, pero yung isang kapatid nila, mas ginustong umattend sa mas malaking church. Hindi niya sinuportahan yung 2 niyang kapatid na pastor. Okay? Umattend siya sa ibang church. Nalulungkot po ako. Bakit? Kasi, huwag kayong mag-alala, wala po yun sa church natin. Kaya lang ako nalulungkot kasi may nasasabi pa siya ukol dun sa 2 niyang kapatid na pastor. Di ba dapat nagtutulungan po tayo? At kung sakali na may kakulangan ang church na kinabibilangan ninyo, di ba dapat i-contribute ninyo kung ano yung nalalaman ninyo? Kasi dito sa church natin, tulungan po tayo. Hindi tayo nag-iiwanan. Kaya napakalaki ng responsibilidad natin sa 4 po na bagay na to. Our time, our talent, our treasure, and the temple na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Now, in conclusion, sa pagtatapos, stewardship is vital in our Christian life. Mahalaga po ito sa buhay natin bilang mananampalataya. Ang oras natin, ang mga kaloob sa atin ng Panginoon, ang mga pag-aari po natin, at ang katawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at ang local church. Our Christian life is rewarded based on our stewardship. Tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos base sa pagiging mabuting katiwala po natin. In 1 Corinthians chapter 3, and I end with this, we will find the story about yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon na dadaan sa apoy. Sabi ng salita ng Panginoon, inihalin tulad ang ating mga gawa sa 3. 3 bagay. Okay? Una, wood. Pangalawa, hay. Pangatlo, stubble. Pag dumaan sa apoy, yung kahoy, yung ipa, at saka yung pundayami, anong mangyayari? Masusunog, matutupok. Tama, ligtas tayo, pero masusunog yun. Ibig sabihin, wala tayong reward. Pero, yung mga ginagawa natin, na ginawa natin ng mayroong puso, ginawa natin ng pagiging mabuting katiwala, ginawa natin na alam natin there will be a day of accountability. Sinabi na salita ng Diyos. Inihalin tulad yon sa 3 uli po ng mineral. Ito po ay gold, silver, and precious stone. At kapag itong 3 bagay na to na mineral ay dumaan sa apoy, lalo po itong napupurify, lalo po itong kumikinang. Na ibig sabihin, mga kapatid, kung ang ating ginagawa, kahit na tayo nahihirapan, ginagawa natin ng may buong puso, ginagawa natin ng may buong kapakumbabaan, ginagawa natin para lubos na maluwalhati ang Panginoon. Kahit na gaano kahirap, lalo tayo nagniningning
lalong napapansin ng mga tao ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. This is my challenge to every one of you. Let us be good stewards, faithful stewards, excellent stewards ng lahat ng pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kasi wala naman ibang lubos na nakakakita sa atin kung anong ginagawa natin, kundi ang Diyos lamang. At ang Diyos nakakita ng lahat ng yan ang maggagantimpala sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung kinantang walang imposible sa Diyos. Bilis, bilis. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Minsan pa, walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. walang imposible. For the last time, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat kahit na kami po ay hindi karapat-dapat, kami pinagkatiwalaan ninyo.
Pinagkatiwalaan niyo kaming mabuhay sa mundong ito. Pinagkatiwalaan niyo kami ng mga bagay-bagay na hindi naman kami deserve na mapasa amin. Pinagkatiwalaan niyo po kami ng pamilya, ng mga tao na naging kaibigan po namin at kaibigan namin. Pinagkatiwalaan niyo rin po kami ng pakikipag-ugnayan sa inyo at sa pamilya ninyo na kapatid namin sa pananampalataya. Higit sa lahat, pinagkatiwalaan niyo po kami ng aming katawan na templo ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, bigyan niyo po kami ngayon ng mas mataas na kaunawaan kung paano po kami magiging mabuting katiwala ng lahat ng ipinagkatiwala ninyo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Help us to be good stewards of our time, of our talents, of our treasures, even of the temple that you had given us. Dalahin ko nga, Panginoon, magkaroon po kami hindi lamang ng kaunawaan, kundi mai-apply namin sa aming buhay ang pagiging mabuting katiwala ninyo ng lahat ng bagay na meron po kami. Salamat, Panginoon, sapagkat sinasabi ninyong salita, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan pa sa mas malaki. And I pray right now, sa lahat ng mga anak ninyo na narito, gawin niyo po kaming mabuting katiwala ng anumang meron kami. Sapagkat I am praying for the day, and I am praying it to happen right now, that each of us would be blessed by you, would be prospered by you. Each of us, O Lord, ay pagyayamanin ninyo, pauunlarin ninyo, pasasaganain ninyo, hindi lamang sa mga bagay ukol sa sanlibutan ito, kundi lalo tigit sa lahat ukol, Panginoon, sa pangwalang hanggan. Sapagkat ang kaloob ng banal na Espiritu ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na meron kami sa mundong ito. Kaya naman ang dalahin ko, Panginoon, maging kasangkapan niyo po kami, maging instrumento niyo po kami sa pagpapatupad, Panginoon, ng pagiging mabuting katiwala ng bawat isa sa amin sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Dalahin ko rin po, bigkisin niyo ang bawat isa sa amin sa isang pag-ibig na nagbumula sa inyo. Tulungan niyo po kami na magampanan po namin ang aming tungkulin ng may buong kapakumbabaan. Hayaan ninyo patuloy na lumago ang gawaing ito na pinagkatiwalaan niyo habang lumalago sa pananampalataya ang bawat isa po sa amin. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat. Join us again next Sunday as we continue our series about stewardship. God bless you.